Hindi raw alam ni June kung saang kamay ng Diyos niya hahanapin ang ipambubuhay sa kanyang mag-iina. Kaya pumasok siyang construction worker sa isang bakanteng lote sa Bayumbong, Nueva Vizcaya. Pero tanghali nitong Pebrero, habang siya'y nagpapala, sa natamaan niya sa lupa, tila raw siya'y pinagpala. Isang hugis kamao na sa waring niya, ginto. Tinimbang namin 1 kilo, lit-lit lang. Baka ginto to, sabi ko naman. Pag tanso yun, magal lang sana eh. May haba itong humigit kumulang 4 na pulgada at sa tansya niya may bigat na 1 kilo. Kutob ni June kung ginto talaga ito. Presyo yung halaga niya, sir, 10 million. Pagkahukay, bigla daw may sumulpot na misteryosong babae. Mga salbahe kayo. Hindi naman kayo ang may-ari ditong lupa na ito. Lahat kayo masusunog. May kasabay kaming matanda, nagtanong kami. Tinanong ko sa kanya, sir, anong dating lupa to, madam, at maluwang, sabi ko. Sinabi sa akin yung matanda, dating libingan ng mga Kastila raw. Ayun, tinabunan daw ng mga graba. Doon ko nahukay yung kamay. Ito po yung paglilibingan ng mga Kastila noon. Namulatan ko, 1955, bukid yan, hindi sementeryo. Agad niya itong ibinalot sa tela at itinago. Isinikreto kahit sa kanyang mga mag-iina. Pero naikwento niya ito sa isang kaibigan na dali-daling nag-alok sa kanya ng 10,000 piso. Baka raw kasi na ang gintong kamaong nahukay ni June sa tinaguriang Golden Buddha. Bilhin ko na sa'yo, sabi niya sa akin. Bibili niya ng 10,000, hindi ko binigay. Alam ko, ginto naman yun, sir, bet niya bibilin agad. Ang pinakatanyag na kwento na may kinalaman sa Golden Buddha ang istorya tungkol sa treasure hunter na si Rogelio Rojas na di umano nakakuha nito. Ang Golden Buddha, tinatansyang may 1 tonelada ang bigat at pinaniwalaan ding parte ng Yamashita treasure. Samantala, ayon kay Emmanuel Kaliwan, Buddhist scholar at sociologist, ang mga katulad ng Golden Buddha, marami sa Thailand. Yung mga Buddhist practitioner presents their Buddha, yung kanilang reflection ng kanilang mind as gold. So yun yung pinaka-importanting material. Sa paniniwala nila, pag nire-represent nila yung kanilang mga Buddha, it's a representation of their mind. Naniniwala rin si June na ang gintong kamaong nahukay niya may dalang swerte, lalo pa kung sa Golden Buddha nga ito. Wala akong pera, sir. Madali akong makapera agad. Pagtanggal nila sa akin na contraction, may tumawag sa akin. Tara, maglagay tayo ng mga makinang tubig. Mag-i-stop na naman yon, may tatawag na naman sa akin. Pero naaalangan siya na ipasuri ito sa isang alahero. May patingin ko yan kung tunay na gold yan, di kukunin na lang yun, sir. At kapalit niya sa akin yon, tutumbay na lang ako. Sinamahan ng aming team si June sa Department of Mining, Metallurgical and Materials Engineering sa University of the Philippines, Diliman para ipasuri ang gintong kamaong nahukay niya sa Nueva Vizcaya. Kasi pwedeng makonsider na gold based sa kulay. Titingnan nyo, may butas po sa ilalim. So ibig sabihin to part to ng isang malaking statue or kung ano man na gawa sa kung ano man tong material na to. Isinalang ito sa X-ray fluorescence analyzer. Ginagawa ng XRF analyzers is nagpapatama ng pwedeng X-rays or electrons dun sa sample. From that, nalalaman niya kung anong elements na present at yung composition nila. Habang nagpapala ng lupa ang construction worker na si June, meron siyang matigas na natamaan, 1 kamao na umaasa siyang parte ng Golden Buddha. Presyo yung halaga niya, sir, 10 million. Kung ganun nakalaga, magbibigay ako sa simbahan namin. Papatayo ako ng apartment, tapos business. Pero ginto nga bang tunay ang kanyang nahukay, ang construction worker? Naka-jackpot nga ba at nakatakda ng maging milyonaryo? Ilang saglit lang, lumabas na ang resulta. Ginto nga bang talaga ang nahukay ni June? Base po sa results natin, lumabas naman po ay copper and then zinc lang. Ibig sabihin brass po siya. Magkano ang halaga nito? Pwede ko lang maging basihan is yung pag-scrap, nasa 500 to 1K pag-scrap per kilo yon. Kung artifact man siya, possible na mas mahal po.
Sunod naman itong ipinakita sa isang tinatawag na picker o kolektor na maalam sa mga antigong gamit. Ayon sa kanya, malabong kamay ito ng Buddha. Pagka nag-check ka ng kamay ng Buddha, no, normally nakaganyan. Normally nakaganto, nakaganyan, di ba? Usually, pagka nakasaradong ganto, close face, I was thinking na maybe part of a religious figure like santo. Pero dapat may butas dito. Pag naka-close ang kamay mo, dapat may hawak kang scepter dyan. Eh. Kung gusto tong bilhin ng kaibigan mo ng 10K, no, knowing na hindi siya gold, panalo na tayo dun sa 10K. Pero kung ang Buddhist scholar at sociologist na si Emmanuel Kaliwan ang tatanungin, ang kamao na hawak ni June, posibleng parte ng isang Japanese Buddha. Kasi may close-fisted na kamay pero magkadikit. So ganyan yung sa Kamakura. It's a representation of wisdom. Pero hindi raw talaga ginto ang mga ito, kundi tanso. Kung ito ay mapapatunayan na it's an antique Buddha, it would range to 10,000 to 15,000 to even 25,000 US dollar. Yun nga lang, sa pagsusuri ni Emmanuel, ang kamao na hawak ni June, Masasabi ko sa ngayon na hindi siya kamay ng Buddha. Kung Japanese Buddha man siya, dapat may butas. At dapat kung siya ay Japanese Buddha, dalawa. Pero itong itsura nito, parang talagang ginawa siyang mag-isa lang. Wala tayong magagawa, sir, at ibabalik ko na lang sa dating hukay. Baka magduda pala sila na gold yun. Pinasok kami, di. Mas maganda na lang hukay ko na naman. kulang na lang mapasuntok si June sa resulta ng hinayang. Bagamat batid daw niya na ang kanyang kinabukasan sa huli nakasalalay pa rin sa sarili niyang mga kamao. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.